Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kondero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, pinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na meron ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo ng tipan. Mga kapananampalataya, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, ang Corpus Christi. Ang mga pagbasa noong mga nakarang linggo ay pumapatungkol sa pagkakatatag ng simbahan ni Kristo. At ang pinakatampok rito ay ang banal na Eucharistia. Dito ay nakakasama natin ang presensya ni Kristo. Marahil nung mga bata pa tayo ay natutuhan natin na ang Eucharistia ang pinakamataas na uri ng pagsamba, pinakabanal na uri ng panalangin at papuri sa Diyos. Pero, ano nga ba ang kahulugan ng Eucharistia? Dalawang salita lang po ang nais kong inyong tandaan. Una, komunyon, at pangalawa, misyon. Dalawang bagay na hindi ninyo maaaring paghiwalayin. Tayo ay nagiging kaisa ni Kristo. Ito ang tinatawag na komunyon. At magagawa natin ang pakikiisang ito sa pamagitan ng paghingi ng tawad sa mga ating mga nakaaway, sa mga nakasamaan natin ng loob. Mahirap kasi na makikiisa tayo sa Kanya habang tayo ay patuloy na nagkakasala, patuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi tayo nagkakaroon ng pagsisisi. Isang paraan din ng komunyon kay Kristo ay ang pagtulad sa Kanya na makita sa atin ang Diyos. Isang paraan pa na pakikiisa sa Diyos ay ang pakikiisa sa Kanyang misyon ng kaligtasan. Lahat tayo ay may misyon.
Simula pa nung bata tayo. Simula pa lang tayo ipinanganak hanggang sa ating estado ngayon. Ano ang misyong ito? Ang ipahayag siya at ang kaharian ng Diyos sa bawat isa. Subalit, tulad ng nangyari kay Kristo, asahan natin ang labis sa pagpapahirap. Again, katulad ng nangyari kay Jesus nung siya ay ipinako at namatay sa krus. Tayong lahat ay sinugo para sa misyon na ito. Harinawa mga kapatid, sikapin nating ipalaganap siya sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita sa ating ordinaryong mga buhay ang presensya at biyaya ng Diyos sa bawat isa. Sa putong ito, samahan ninyo ako mga kapatid sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Harinawa Panginoon, manatili po kaming nakikiisa sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami mawalay sa inyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipatupad namin ang misyon na inyong iniatang sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.